sa araw-araw ng iyong buhay. Kay daming mga pagsubok na sumasalakay upang wawasakin lamang ang iyong buhay. Subalit pilit mong nilalabanan kahit nahihirapan, pilit ginakaya, ngunit ang iyong lakas ay nauubos na. Sa sobrang hirap ng iyong buhay, mas nanaisin mo na lang ang sumuko at bumigay. Sapagkat ang pakiramdam mo, ang lahat ng pagsubok sa iyo lahat ibinigay. Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa at wala kang magagawa. Ang lahat ng paraan ay iyon ang sinubukan. Ngunit ang iyong kapalaran ay tila ba nakatadhana na ito sa kabiguan at kalungkutan. Dahil wala pa ring dumarating na mga pagpapala sa iyo, bagkus puro pasakit at pagdurusa lang ang nakakamit mo. Kaya't hindi madali sa iyo ang hanapin ang iyong lakas upang bumangon araw-araw, at mas lalong hindi madali sa iyo ang humarap sa panibagong araw. Dahil ang pakiramdam mo, ang iyong mundo ay tuluyan ng gumunaw. Ngunit pinapayagan kang umiyak at pinapayagan kang sumigaw. Ngunit hindi ka maaring sumuko at hindi ka maaring bumitaw. Kaya't kapag ang mga bagay ay hindi gumagana ayon sa gusto mo, tiyak ang Diyos hindi pa tapos sa iyo. Nagsisimula pa lang ito. Ang paraan ng Diyos ay mas mahusay kaysa iyong paraan. Ang kanyang plano mas maganda at mas kapaki-pakinabang. Kaya huwag sumuko at sa kanya huwag magdamdam. Kaya maari mo nang bitawan ang iyong mga pasapasanin at kawalan ng kapanatagan. Dahil sa pamamagitan ng iyong pagsusumikap at pananampalataya sa kanya, hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa iyong mga pakikibaka, sapagkat hindi kanya iiwan o pababayaan at mas lalong hindi kanya bibitawan. Kaya't magtiwala sa kanya ngayon, sapagkat ang lahat ng mga mapapait at mga pagdurusa mo ngayon na iyong mga nararanasan, isa lamang ito sa kanyang mga pamamaraan upang ikaw ay magiging matatag at may aral na matutunan. Kaya't kadalasan, ang mga ninanais mong biyaya at ang isang magandang buhay na gusto mong makuha, nagbabalat kayo lamang sila. Nagtatago ito sa likod ng mga pagsubok at sa iyong mga pagdurusa. At maniwala ka rin sa iyong katatagan na siya ang mag-uudyok sa iyo na manindigan upang huwag sumuko sa hamon ng buhay at patuloy lumaban. Ngunit kung hindi natin kayang baguhin ang ating kasalukuyang sitwasyon, isa lang ang ibig sabihin noon: kailangan natin isuko ang lahat ng ating mga mabibigat na pasan-pasanin sa ating mahal na Panginoon upang hindi gumuho ang ating pundasyon. Kaya't ang Diyos naghihintay lang na lumapit ka sa Kanya upang yakapin ka at bigyan ka ng kapayapaan, kapanatagan at panibagong pag-asa. Dahil ang Kanyang pagmamahal sa atin tunay at wagas at kailanman hindi ito kumukupas. Oo, maari ngang ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging mahirap kung minsan kapag dumaranas tayo ng isang matinding pagsubok at mahirap na kalagayan. Ngunit kahit ganun pa man, hindi ka maaring sumuko, hindi ka pa rin maaring bumitaw, sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Nais pa rin niyang ilagay ang iyong buhay sa isang lugar sa paraang pinaplano nito. Dahil may mga plano pa rin siya at hindi para saktan at pahihirapan ka. Mga plano niya na magbibigay sa buhay mo ng masagana.
Kaya't gawin mong pinakamaganda ang natitirang bahagi ng iyong buhay at huwag kailanman piliin ang sumuko at bumigay. Magiging maayos din ang lahat. Ang lahat ng mga bagay-bagay na nagpapahirap ngayon sa iyong buhay. Subalit sa ngayon, dapat alam mo na ang lahat ng bagay ay may katapusan sapagkat ang bawat ingay bumabalik sa katahimikan at ang bawat sugat naghihilom din naman. Kaya't ang mga pagdurusa mo ngayon, tiyak meron din itong hangganan. Naway mas lalo mo pa sanang patatagin at pagtibayin ang sarili mo sa mga oras na pakiramdam mo na wala ni isa man lang nandyan para sa iyo. Magandang buhay sa iyo. Paalam.